Buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa Romans chapter 3 at hayaan niyo pong basahin ko sa Tagalog. Babasahin po natin ang verse 1 hanggang verse 8. Romans chapter 3, beginning verse 1. Ano nga ang kalamangan ng Hudyo? O ano ang pakinabang sa pagtutuli? Napakarami. Ang una sa lahat, ipinagkatiwala sa kanila ang mga aral ng Diyos. Ano nga kung ang ilan ay hindi tapat? Ang kanila bang kawalan ng katapatan ay nagpapawalang saysay sa katapatan ng Diyos? Huwag nawang mangyari. Hayaang ang Diyos ay maging tapat. Kahit na ang bawat tao ay sinungaling, gaya ng nasusulat, upang ikaw ay ariing ganap sa iyong mga salita at magtagumpay ka kapag ikaw ay hinatulan. Subalit kung ang ating kasamaan ay nagpapatibay sa katarungan ng Diyos, ano ang ating sasabihin? Ang Diyos ba ay hindi makatarungan sa paglalapat ng parusa sa atin? Nagsasalita ako sa paraan ng tao. Huwag nawang mangyari sapagkat kung gayoy paano hahatulan ng Diyos ang sanlibutan. Subalit kung sa pamamagitan ng aking kasinungalingan ay sumagana ang katotohanan ng Diyos sa ikaluluwalhati niya, bakit hinahatulan pa rin akong katulad sa isang makasalanan? At bakit hindi sabihin, gaya ng paninirang puri sa atin ng iba na nagpapatotoo na sinasabi raw natin, gumawa tayo ng masama upang dumating ang mabuti? Ang hahatulan sa kanila ay nararapat. Tayo po ay humingi ng gabay at tulong sa Diyos sa pag-aaral natin sa portion na ito ng Romans chapter 3. Tayo po ay manalangin. O aming dakilang Diyos, kami po ay sumasangguni sa inyo, lumalapit ng may pagpapakumbaba. Una sa lahat, Panginoon, humihingi ng inyong tulong dahil alam namin yung physical naming katawan merong limitations, may kahinaan. Even now, Panginoon, ay maaaring ang isip namin ay mapunta sa ilang mga bagay. Ang aming katawan, Panginoon, ay tumungo sa panghihina at hindi kami makapag-focus sa inyong mga salita. Bigyan niyo po kami ng fresh na grace na kailangan po namin. Bigyan niyo po kami ng kalakasan, ng isip upang maintindihan namin ang inyong mga salita. Gabayan niyo po kami na hindi malayo sa katotohanan, bagkos tumungo kami sa inyong mga salita, tumungo kami sa katotohanan, at patuloy niyo po kami paalalahanan, Panginoon, ng kadakilaan ng inyong ginawa sa amin kay Kristo Jesus. Salamat po sa hapon na ito. Gabayan niyo po muli ang mga ngaral ng inyong salita, na patuloy niyo po siyang gabayan sa kanyang pag-iisip, sa kanyang pananalita, O Diyos, ay malayo kami sa anumang kamalian. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So sa ating nakalipas na pag-aaral ay nakita natin kung paano in-expose ni Pablo ang hypocrisy ng mga kapwa niya Hudyo, at kung paano ipinakita niya na kahit merong advantages ang mga Hudyo, katulad ng pagiging Hudyo at circumcised, ay hindi pa rin sila exempted sa pagiging guilty sa harap ng Diyos. Now, let me quote yung sinabi ni William Cooper patungkol sa mataas na privilege meron ang mga Hudyo sa pamamagitan ng poem. Sabi niya, "They and they only amongst all mankind received the transcript of eternal mind, were trusted with his own engraven laws, and constituted guardians of his cause. Theirs were the prophets, theirs the priestly call, and theirs by birth the Savior of us all." So grabe talaga yung privilege. Ganto sila ka-privilege yung mga Hudyo. Ngunit kahit na ganon, sinasabi ni Pablo
they are still under the judgment of God. Kung hindi sila magtiwala kay Jesus, silang pinagkaiba sa mga Hentil, Jews and Gentiles are on equal footing before God as guilty. Now here in our passage na ating pag-aaralan, Paul anticipates yung mga objections na ibabato ng mga Jew kay Pablo. Paul responds to the obvious objection that would come from any Jewish person. Dahil Paul having established na kahit meron silang mga privileges bilang Hudyo, ay guilty pa rin sila before God. Now, sinasabi ng mga scholar na sa style ng writing dito ni Pablo ay he is setting forth an imaginary dialogue between himself at sa mga Jewish objector to the gospel. Kumbaga, yung style ng writing niya ay diatribe. Nagke-create siya ng imaginary na parang kausap dito, which ina-anticipate niya yung mga objections na ibabato ng mga Hudyo. Now, hindi sinasabi ni Pablo na walang pakinabang yung kanilang pagiging Hudyo o yung kanilang religious rights, as we shall see. Now, alam nyo, nung nagbabasa ako ng mga komentary, sabi nung iba na ito daw yung isa sa mga mahirap na passage sa Romans, and I understand them dahil parang makikita natin dito na wala bang naging pakinabang yung Old Testament law. But here, makikita natin na yung kanilang pagiging Hudyo ay yung kanilang religious rights merong pakinabang, but they are not the standard by which a person become righteous before God. One commentary puts it this way. Si John MacArthur, sabi niya, the apostle did not teach that Jewish heritage and the Mosaic law ceremonies were not important because they were God-given. They had tremendous importance, but they were not in post days and had never been the means of satisfying the divine standard of righteousness. And they were offer Jews great spiritual advantages, but they did not provide spiritual security. So at ito ang ating titignan, yung questions and objections ng mga Hudyo, at we will look only yung dalawa. Ito ay ang question on Jewish advantage, and lastly, question on God's faithfulness. So first of all, yung question patungkol sa advantage ng mga Jew in verse 1 and 2. Sabi doon, sa Tagalog, ano nga ang kalamangan ng Hudyo? O ano ang pakinabang sa pagtutuli? Napakarami. Ang una sa lahat, ipinagkatiwala sa kanila ang mga aral ng Diyos. So dito makikita natin ang unang objection na ang mga Hudyo, sinasabi nila, ano ang advantage or sa pagkahulugan nito, ano yung superiority, preeminence ng pagiging Hudyo? Then binanggit muli ni Pablo, 'di ba, yung ang circumcision na religious right ng mga Hudyo bilang sign ng pagiging kabahagi ng Old Covenant people of God. At tinanong niya muli, ano ang pakinabang ng pagtutuli namin bilang Hudyo? At tulad ng nakita natin nga last time, ay meron advantage ang pagiging Hudyo at pagkakaroon ng right of circumcision. Kaya nga ang naging sagot agad ni Pablo sa tanong na ito, verse 2, napakarami. And so sinasabi ni Pablo, yes, being Jewish had a great advantage. Paul said, for example, in Romans 9 verse 4, sila ay mga Israelita, nasa kanila ang pagkukupkop, ang kaluwalhatian, ang mga tipan, ang mga pagtanggap sa kautusan at ang pagsamba at mga pangako. Sa kanila ang mga patriarka at sa kanila nagmula ang Kristo ayon sa laman. And so, simple answer ni Pablo ay yes, merong advantage. Pero hindi absolute advantage.
Merong benepisyo ang pagiging Hudyo at pagiging circumcised, but hindi ultimate at salvific benefit before God. Hindi ibig sabihin na ikaw ay Hudyo o nagawa mo na yung ceremonial rites ng mga Hudyo, automatic ligtas ka o makakatakas ka sa judgment of God against your sins. No. For all have sinned and fall short of the glory of God. Romans 3:23. In verse 2, sinagot ni Pablo yung kanilang objection. And he sets forth yung pinaka-advantage nila. Sinabi doon, di ba, napakarami, sabi ni Pablo, or sa English, great in every way. Napakadami ng advantage ang pagiging Hudyo, as circumcised as Jews. Then Paul mentioned yung pinaka-dakilang advantage nila. Sabi niya, ang una sa lahat, or kung gumagamit kayo ng English, chiefly or mainly as the principal advantage. Sinabi doon na ipinagkatiwala sa kanila ang mga aral ng Diyos or the oracles of God. Now, anong ibig sabihin ng oracles of God? It is referring sa pananalita o sa mensahe sa utterances of God sa lumang tipan. Yung buong kapahayagan ng Diyos sa lumang tipan, especially sa mga Hudyo, which includes, di ba, hindi lang commandments ng Diyos sa bayan ng Israel, but also the predictions of and promises of God. The promise of the coming Messiah, sa kanila una itong hinayag. Sa madaling salita, sa kabutihan ng Diyos sa bayan ng Israel, natanggap nila ang Old Testament scriptures. Sabi nga ng isang manunulat, they had been made, si John Murray, sabi niya, they have been made depositories of God's special revelation. Di ba, what a great advantage. Sa kanila pinagkaloob the very word of God. So anong kadahilanan? So that, katulad ng lahat pa ding mga makasalanan, makita nila ang pagiging makasalanan nila, makita nila ang daan sa kaligtasan kay Kristo Jesus, that they would trust to the Messiah na parating who will save His people from their sins. Now, we know, sadly, kahit meron sila ng salita ng Diyos, ng mga pangako patungkol sa Messiah na darating, many of them ay nanatili sa unbelief kay Kristo Jesus. That we are told, for example, in John 1:9, the true light, si Jesus, which gives light to everyone, was coming into the world. He came to His own, the Jewish people, and His own did not receive Him. Mababasa natin sa Gospels, for example, kung paano ni-reject ng mga religious Jews si Jesus, and immediately, the Jews killed Jesus. Peter said in Acts 2:23, di ba, sa harap ng mga Hudyo, sinabi niya, this Jesus na nagpakita ng mga signs and wonders sa harap nyo, you crucified Him. You killed Him by the hands of the lawless man. In other words, meron silang dakilang advantage. They have the Word of God. They have the Messiah. And yet, sila ay hindi nagtiwala kay Jesus. And those advantages ay naging walang kabuluhan sa kanila pagdating sa kanilang kaligtasan. But then we know, alam natin, hindi lahat ay hindi nagtiwala. Merong nagtiwalang mga Hudyo. Hindi lahat ng Hudyo ay nanatiling physically circumcised lamang and not their hearts. By the grace of God, through faith in Christ, merong Hudyo na naligtas. Remember when Peter preached, recorded in Acts, thousands of Jews ang naligtas. The gospel was proclaimed throughout Jerusalem and Judea and Samaria, at maraming Hudyo ang naligtas. Kasama na rin si Pablo sa naligtas. And so, what a great privilege ang mga Hudyo
To them ay pinagkaloob the very words of God, the Old Testament scripture that points them to the Messiah, the Lord Jesus Christ, and yet many did not accepted Him by faith. In other words, they squandered such great privilege. And some of you here ay pinagkalooban ng ganyan. Dakilang privilege. You have the very Word of God. Some of you here ay lumaki sa Christian home. Ang magulang nyo ay mananampalataya. Mula pagkabata nyo, naririnig nyo ang salita ng Diyos. Naririnig nyo marahil everyday ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng family devotion, I assume. Sa inyong bahay, na pag-aralan nyo ito, yung salita ng Diyos sa Bible study, sa Sunday school. At kung tatanungin kayo, meron ba kayong dakilang advantage above others? Kesa sa iba na hindi lumaki sa Christian home? Yes, you have. You have given a spiritual advantage. You have a privilege na wala sa iba. Ngayon nga, hindi lang lumang tipan ang naririnig mo. Maging ang bagong tipan kung saan nahayag ng malinaw kung sino si Jesus at ang kanyang ginawa para sa kaligtasan. But let me ask you, anong ginagawa mo sa natanggap mong privilege? What are you doing with them? Nawa hindi mo tularan ng ibang Hudyo that they squandered their privilege na nagtuturo sa kanila sa daan ng kaligtasan kay Kristo Jesus. Rather, you believe sa sinasabi ng salita ng Diyos patungkol sa Kanya na palagi mong naririnig, na meron ka ng mga katotohanan na ito mula pagkabata, which able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. May that be the case sa inyo, especially kayo na lumaki sa church. At yan ang patuloy naming pinapanalangin sa inyo, that finally these spiritual privileges na meron kayo, katulad ng patuloy nyong naririnig ang gospel ni Jesus, na kayo ay tumungo ng may pananampalataya sa Kanya bilang inyong Panginoon at tagapagligtas. For us, brethren, tayo na mga mananampalataya, marapat tayo magpasalamat sa Diyos. Bakit? Think of what tremendous privileges it is for us to have a full revelation of God in Christ Jesus given to us in the New Testament. Are you thankful to God na meron kang dakilang privileges na mas makilala pa si Jesus sa pamamagitan ng Kanyang salita na naisulat sa Bible? Are you thankful na meron kang privilege every Sunday na marinig mo ang pangangaral patungkol kay Jesus? Are you thankful na bahagi ka sa isang iglesia na pinapangaral si Jesus? Are you thankful na meron kang kopya ng salita ng Diyos, na sariling kopya ng Bible, accessible sa iyong cellphone or sa iyong sariling kopya ng Bible? O mga kapatid, huwag nating aksayahin ang mga pagkakataon na yan. Ang advantage na yan na meron tayo, huwag mong hayaan na alikabukin ang iyong Bible sa bahay dahil hindi mo binabasa. O kaya naman yung cellphone, kung sa cellphone ka gumagamit ng Bible, huwag mong hayaan na mas kinakain pa ng ibang oras. O kinakain ng ibang app ang iyong oras kaysa sa Bible app in your phone. Take advantage ng mga biyayang ito. Meron ka ngayon. Na tunay na tayo bilang mga mananampalataya, we are of all people ang mas pinagpala. We are most blessed people because we have the very Word of God. The revelation of Christ. Yung salita ng Diyos that reveals to us
the person and the work of Christ. The Word of God that tells us the way of salvation, the plan of salvation, and the plan of God to the world. But also, hindi lamang yun. The Word of God tells us the promises of God for us na mga nagtiwala kay Jesus. And so, take advantage of that. That leads us to the next heading, the question on God's faithfulness. Verse 3 to 4, it says, ano nga kung ang ilan ay hindi tapat? Ang kanila bang kawalan ng katapatan ay nagpapawalang saysay sa katapatan ng Diyos? Huwag nawang mangyari. Hayaang ang Diyos ay maging tapat, kahit na ang bawat tao ay sinungaling, gaya ng nasusulat, upang ikaw ay aariing ganap sa iyong mga salita at magtagumpay ka kapag ikaw ay hinatulan. So here Paul continues to answer ang tanong o objection ng mga Hudyo. And here Paul rejects the assumption that if some Jews were unbelieving or unfaithful and perish, this indicates that God is unfaithful. So basically ang objection dito, kung ang ilang mga Hudyo, now, some, not all, tulad ng nakita natin, they were Jews who believe at naligtas. But kung ang ilang mga Hudyo ay hindi nagtiwala sa Diyos, nanatili silang sa kanilang unbelief, hindi ba't nagpapakita to ng hindi pagiging faithful ng Diyos? They are Old Covenant people of God. One commentary puts it in this way, regarding sa objection ng mga Jews, will the treachery of the Jews against God make the trustworthiness of His character and conduct toward them to be of no use? O ang pagtataksil ba ng mga Hudyo laban sa Diyos ay gagawing walang silbi? Ang pagiging tapat ng Diyos sa kanila? So itong tanong na ito ay very relevant para sa mga Hudyo. Because, historically, ang bayan ng Israel, ang mga Hudyo, had been very unfaithful to God. Hindi sila naging tapat sa Diyos. Much of the Old Covenant, Old Testament, ay naglalaman ng mga unfaithfulness ng bayan ng Israel. Diba? Magkakasala sila sa Panginoon, didisiplinahin sila. No, I am now reading in the book of Numbers sa aking devotion. Nung papasok na sila sa Promised Land, bago sila makapasok pa doon, grabing rebellion, pagrereklamo, grumbling against God. Grabe yung kanilang unfaithfulness. Didisiplinahin sila ng Diyos, magre-repent sila, makakabangon muli sila, but then magre-rebelde ulit. And ultimately, dahil sa kanilang unfaithfulness sa Diyos, sa kanilang idolatry, they were sent to exile. And so, ang pagtataksil ba ng bayan ng Diyos, ang Israel ay pagpapakita na nag-fail ang Diyos sa kanyang katapatan, sa kanyang katangian, which Paul answer, this is a very strong word in the Greek, certainly not. That's a very strong negation. By no means. Wag nawang sumagi yan sa isip nyo. Hindi maaari na yung fickleness of God's people, yung kanilang unfaithfulness, change the faithfulness of God in accomplishing yung kanyang kalooban para sa bayan ng Israel. Now, how so? Paano pinakita ng Diyos ang kanyang katapatan sa bayan ng Israel? It's sin sa pamamagitan ng pagsugo ng Diyos ng Mesaya sa bayan ng Israel.
Walang iba kundi ang Panginoong Yesus. Si Jesus ang katuparan ng pangako ng Diyos sa lumang tipan. For example, in the Davidic covenant, merong anak ni David na papalit sa kanyang trono at maghahari magpasawalang hanggan. At itong Messiah na ito ay magliligtas ng marami within sa bayan ng Israel. That's the proof ng katapatan ng Diyos. He would save many within Jewish nation, even though marami ang Hudyo ang nag-reject kay Jesus. Nonetheless, God has saved and will continue to save a remnant of Jewish people through the Lord Jesus Christ. There's a remnant, elect, that God will save. Katulad ng ating nakita, nagligtas ang Diyos ng Hudyo mula sa kasalanan. Sila ay mga Hudyong pinili ng Diyos sa kaligtasan. They are Jewish remnants that God would save through Jesus Christ. So therefore, sinasabi ni Pablo, hindi porket many of the Jews ay unfaithful, nagrebelde sa Diyos and perish, hindi ito nangangahulugan na unfaithful ang Diyos sa Israel. Verse 4 says, huwag nawang mangyari, hayaang ang Diyos ay maging tapat kahit na ang bawat tao ay sinungaling gaya ng nasusulat. Sinasabi dito na even if ang mga tao ay hindi tapat at ina-accuse ang Diyos na hindi siya tapat sa kanyang pangako, it only proves na ang lahat ng tao ay sinungaling. At ang Diyos ay totoo at tunay na matapat. It would only mean that they are all liars and God is true. Dahil hindi maaaring magsinungaling ang Diyos. One writer puts it in this way, if there seems to be a discrepancy between His promises and what we perceive, the fault always lies with us, not with God. In any contention, He is right, even if the whole world lines up against Him. Then Paul backs up yung kanyang assertion patungkol sa katapatan ng Diyos by quoting an Old Testament passage na famous sa mga Hudyo. And what is that? The Psalm of David, Psalm 51 verse 4. Sinabi doon, upang ikaw ay ariing ganap sa inyong mga salita at magtagumpay ka kapag ikaw ay hinatulan. Now, in the original setting of this psalm ni David, we are so familiar na siya ay nagsisi sa kanyang unfaithfulness sa Diyos. Dahil siya ay nag-commit ng adultery kay Bathsheba. Now, in view of this, as Paul thinks patungkol sa question ng faithfulness ng Diyos, kinuha ni Pablo this portion of Psalm para patunayan na ang Diyos ay laging tapat sa lahat ng ginagawa niya at lahat niyang plano. Tapat ang Diyos whether sa pagtupad ng kanyang pangako o sa pagdidisiplina ng Diyos sa kanyang mga tao sa kanilang pagkakasala. Katulad ni David na hinahangaan ng mga Hudyo. Tapat siya sa pangako kay David. Tapat siya na disiplinahin si David sa kanyang kasalanan. Dinisiplina siya ng Diyos. Sa kabila ng pagiging hindi tapat ni David, ang kanyang plano, ang purpose ng Diyos ay nasa katuparan. God's promises and purpose cannot be thwarted by our unfaithfulness. God's plans cannot be and never be hindered by our sinfulness and unfaithfulness. That's the point that Paul is making. What a comfort it is. What a comfort that truth is bilang mga tao ng Diyos. That God is faithful to His promises even though we are faithless. That's why ang hamon sa atin, brethren, take comfort to the fact
that God is faithful and He will never fail to His promises to you for those who are in Christ. Never forget, mga kapatid, na kung ano ang kanyang sinabi sa kanyang salita, kung ano ang pinangako niya na kanyang gagawin para sa kanyang mga tao, ito ay siguradong mangyayari. It will surely come to pass. Sa kabila man ng ating pagkukulang, sa kabila ng mga shortcomings natin, hindi ba't pinatunayan yan ng Diyos sa bayan ng Israel? Sa kabila ng kanilang pagiging unfaithful, sa kabila ng katigasan ng kanilang ulo, His promises to Abraham, Isaac, and Jacob, His promises to David, to the patriarchs, ay nasa katuparan. How much more? And same with us, the new covenant people of God, the church. He will never fail to His promises to us. His compassions fail not. They are new every morning. Great is your faithfulness. Lahat ng pangako ng Diyos sa atin in Christ Jesus, sinabi ni Paul, is yes and amen. It will surely come to pass. Sinabi ng isang Puritan, si John Gill, pagdating sa faithfulness ng Diyos, sinabi niya, God is faithful to all His promises, nor can He fail or deceive. He is all-wise and foreknowing of everything that comes to pass. He never changes His mind, nor forgets His word, and is able to perform, and is the God of truth and cannot lie. Nor has He ever failed in any of one of His promises, nor will He allow His faithfulness to fail. And this is a strong argument to hold fast a profession of faith. Hindi nakakalimot ang Diyos sa kanyang pangako. If you are in Christ, and He will do it, for He cannot lie. He is true to His promises, for He is the God of truth. At kung ikaw ay mananampalataya, that's your God. He is your God. Itong katotohanan na ito ay anchor for our soul. Lalo na pagdating sa mga pagsubok at suffering na pinagdadaanan natin bilang mananampalataya. Your God is faithful. Kung sinabi niya, hindi ka niya iiwan, ipababayaan, He will do it. Kung sinabi niya, He will be with you even though you walk through the valley of the shadow of death, He will do it. If He says the church will prevail, gaano man katindi ang kanyang pagdaanan, the church will prevail by the help and power of God. And so, brethren, kung hindi tapat ang Diyos, kung hindi tapat ang Diyos at hindi siya totoo, He is not God. But since He is God, siya ay totoo sa kanyang sinasabi at mga pangako, hindi siya katulad ng tao na nag-fail sa kanilang pangako at nagsisinungaling. God cannot lie. And so here we see kung paano sinagot ni Pablo ang maaaring objections ng mga Hudyo. Their question patungkol sa advantages na meron ng Hudyo and their question patungkol sa faithfulness of God. Now, by the way of application, for us bilang mga mananampalataya, the Bible is a great treasure that God has given to us. It is a great privilege to have a full written revelation of Christ in our Bible. Therefore, we should study it and seek to obey it. Napakadakila pagpapala na meron tayong kopya ng salita ng Diyos, na meron tayong access sa kapahayagan patungkol kay Jesus sa Bible.
Kung para sa mga Hudyo, ang pagkakaroon ng Old Testament Scripture ay sinabi ni Pablo isang dakilang pribileyo sa kanila. How much more sa atin? We have now the New Testament where Christ is revealed to us, where His work and person of Jesus Christ is revealed. And so, brethren, take advantage of it. Take every opportunity kung saan mapag-aralan natin at maunawaan natin ang Biblia. Whether ito ay sa mga Bible study, sa inyong family devotion, or sa mga word ministries sa iglesia, katulad ng preaching of God's Word every Sunday. Napakapalad natin dahil nabubuhay tayo sa panahon na kung saan may laya tayong may access sa salita ng Diyos, knowing sa ibang lugar, sa mga places kung saan persecuted ang mga Christians na ating pinagpipray, ni hindi allowed na magkaroon ng kopya ng salita ng Diyos. Now, I am not saying they are less favored sila ng Panginoon. They are blessed kung sila ay nusig dahil kay Kristo. But look our situation. Look our situation. Ang abundant ng access natin sa Bible. Kung meron kang hindi maintindihan, pwede ka pang tumingin sa internet para lumawak ang pagkakaintindi mo sa sinasabi ng passage. Ano ang ginagawa mo sa privileges na yan? Na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. Ang salita ng Diyos na naisulat sa iyong Bible, na tangan-tangan mo, na hawak-hawak mo, sinabi ni David, is so precious. The Word of God is precious. More to be desired are they than gold. Even fine gold, sweeter also than honey and drippings of the honeycomb. Therefore, mga kapatid, kung ito talaga ay precious sa atin, at tinitignan natin, dakilang privilege to have the very words of God, we should seek to study it, to dwell in it, not just for mere mental exercise, but knowing the richness of the truth sa Bible, at i-apply natin ito sa ating buhay. We should seek to obey it and apply it sa ating buhay bilang mananampalataya. But also, having the church ordinances, just like the Lord's Supper, baptism, and other means of grace for our spiritual growth, are great advantage for us. These are great blessings given to us. Therefore, make full use of them. Samantalahin natin ang pagpapalang ito. Meron bang advantage ang pagpartake ng Lord's Supper? Yes, much in every way. Meron bang advantage to be baptized bilang tagasunod sa commands ni Jesus? Yes, much in every way. Meron bang advantage ang pag-join at pakikinig sa pangangaral ng salita ng Diyos tuwing linggo, sa pag-attend ng prayer meeting? Yes, much in every way. If this is so, do you make full use of them? Ginagrab mo ba ang mga pagpapalang ito? Marahil sinasabi mo, what an advantage and blessings na makasama sa prayer meeting, sa morning worship and afternoon worship, and sa ordinance of the Lord's Supper. But let me ask you, asan ka sa mga time na yan? Are you present? I know, may mga times na totoong providentially hindered tayo. But kung okay lang lahat, maganda ang panahon, maayos ang ating kalusugan, are we present on those gatherings? Do we make full use of them? What
advantage do we have sa pagpunta sa araw ng pagsamba at makinig ng salita ng Diyos? Much in every way. And so as we go here, may the Lord help us to see that this matter are very important. These advantages that God has given to us, and make full use of them. Take comfort to the fact that God is faithful to His church and His promises to His people. Sabi nga ng isang manunulat, no amount of human unbelief or unfaithfulness will ever throw the work of God on earth, especially regarding the advancement of His truth and the good of His people. Though parang sa tingin natin, di ba, nagtatagumpay ang kasamaan, ang wickedness sa ating mundo, though it seems na ang kaaway ng iglesia ay nagtatagumpay, the church will advance. The gospel will spread, and at the end, the church will triumph. The gates of hell shall not prevail against the church. Sabi nga ng ating hymn, di ba? Mid toil and tribulation and tumult of her war, she waits the consummation of peace forevermore, till with the vision glorious her longing eyes are blessed, and the great church victorious shall be the church at rest. Bakit magtatagumpay ang iglesia? Dahil tapat ang Diyos sa kanyang pangako. At lahat ng nangyayari, brethren, lahat ng nangyayari sa ating mundo ay kinikilos ng Diyos para sa ikabubuti ng kanyang iglesia. And we can take comfort on that. But for you, my friends, tapat ang Diyos at tapat din ang Diyos sa kanyang sinasabi na ipapataw niya ang judgment laban sa mga makasalanan. In fact, as we shall see, God will judge the world through Jesus Christ sa kanyang pagbabalik. He promised that He will come back and He will execute His judgment against sinners. Thus, today is the day of salvation. Now is the time to repent and surrender your life to Christ for your salvation. Today is the day to seek the Lord while He may be found. Dahil kapag umarap ka na kay Jesus sa kanyang pagbabalik, magiging huli na ang lahat. And you will be punished severely by the hands of a holy and just God. So call upon Him now while He is near. And believe in Christ and you will be saved. Let's pray. Our gracious and loving God, salamat po, Panginoon, sa paalala sa amin through the life of these Jews na sinasagot ni Pablo that though they have a great privileges, they squandered it because of their unbelief. And may not be true, Panginoon, sa amin, kahit na kami ay mananampalataya na we have such a great privileges, Lord, that you have given to us. Nandyan ang napakadaling access sa inyong mga salita. Nandyan ang mga means of grace na aming natatanggap every day, every Sunday. We are able to hear your words that encourages our soul, that help us in our weakness, that reminds us every time kami ay nagkakasala sa inyo. Your word is like a mirror to us that shows, Panginoon, our fickleness and our sin.
O God, we pray that we would take advantage of all those privileges that we have and make a full use of them by your help, through by your help, the help of the Spirit in our life. Tulungan niyo po kami maging tapat sa mga pagpapalang pinagkakaloob niyo po sa amin, maging good steward ng mga ito, and not squander it. Tulungan niyo po kami, Panginoon, for we know, just like the people in the Old Testament, we are prone to wander. We are prone to leave the God we love. So Lord, we pray that we will continue to look upon you and be thankful for all the blessings and the privileges that you have given us, especially your word. Sa lahat ng ito, Panginoon, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat dahil we know, tulad ng aming pong napag-aralan, you are a faithful God. You are a God who is true to your words, to your promises. And everything that you have ordained is right and will come to pass for the good of your people. Salamat po sa comfort and truth na ito na magbibigay sa amin ng kalakasan bilang mga mananampalataya na umaharap sa iba't ibang pagsubok ng buhay. Sa pangalan ni Jesus.